gusto ko yan kasi parang sobrang fierce niya pag sumasayaw. Grabe talaga yung mga split niya, pabagsak. Oo, yun. Grabe. Doon ko siya yun yung tumatak sa akin. Comment pa nga sa kanya eh. Hindi ko na matandaan kung ano yung komento. Pero syempre, hindi maganda yung komento sa kanya. Sinagot niya talaga. Magandang to. Magandang mapanood. Magandang mapanood to. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yun, machismis na araw sa inyo mga kamarites. Ito na naman po ang inyong paboritong duo na magbibigay sa inyo ng 30 minutes or more na kasiyahan at topic at mga kung ano-ano pa sa loob at labas ng showbiz. Ako po ang inyong Tito Ace, ang inyong macho titong chismoso. Kasama si... Ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. Yun, at syempre, nakatutok kayo ngayon dito sa... Marites on Air! Yun! Ayun na nga. Ang ganda ng aura mo ngayon. Ay, Mars. talaga ba? O may pabalika tayo? Oo, balikatan exercise tayo ngayong araw na to, guys. Balikatan talaga. Alam pa ba yan ng mga Gen Zs ngayon, balikatan exercise na. I can feel it. Si Alice Dixon. Ay, Diyos ko! Napapagala tayo age natin. Matangi, si Alice ko na lang talaga Alice. Yun nga, saan pa pa-booster shot ka ba? Ano ba? Wala lang. Medyo, kasi may nabalitaan ako. Oo nga pala. Kaya hindi ka naman magsusot ng ganyan, di ba? Oo. Na-inspire ako. Na-inspire ka? Yes. Balita ko, may reunion daw yan. Ngayong darating na December. Oo, na-inspire ako sa grupo na to na talaga namang sexy. Sexy. Sumasabog. Parang bomb. Yes. Tinutukoy po namin, yun naman, bigyan na kami ng mga clue. At tinutukoy po namin, walang iba kundi ang Sex Bomb Girls. Sex Bomb Dancers. Yes. Yun na nga, balita. Kasi, kung di nyo alam, naglabas si Rochelle Pangilinan video. Sa IG. Sa IG niya. Yan, nagpakita na magkakasama silang ulit, mga Sex Bomb Girls. Diba? Sumasayaw sila. At saka hindi lang sila pinakitang sumayaw. Then na-advertise nila yung pagiging kanilang darating na concert, di ba? Ngayong December 4 sa Araneta Coliseum. Yes. Parang first ba nila to? Sa tingin ko, first na reunion nila after... And I mean, before ba nagkaroon na sila ng gantong klaseng concert? I believe, meron. Na nagka-concert sila dati. So parang reunion talaga to. Reunion nila to. So malamang sa malamang exciting to and grabe, parang after 2 decades, di ba? Tama. Ano na kaya yung mga pagbabago? Ano kaya yung mga pwede nilang ipakita? Kakanta ba sila? Sino-sino pa kaya yung marunong mag-split? Marunong mag-cartwheel? Grabe, no? Oo, tama. No? Diba? Knowing, Sex Bomb. Oo, tama. Alam mo talagang bomb. Nandun talaga sila sa Pinanindigan talaga na yung pagiging bomb. Tsaka nakita ko yung sumasayaw sila, okay pa naman yun. Okay. Kayang-kaya. Shape pa naman yung katawan nila. Tsaka kung kayang-kaya pa naman nila mag-split o Yes, kasi nga, ito si Rochelle. Kay Rochelle, naka-follow ako dyan. So nakikita ko talaga, ang dami niyang pinupuntahan pa na umiikot siya din sa Pilipinas. Nakikita ko talaga naman. Parang walang pagbabago. Walang pagbabago, okay. Ganun pa rin siya kagaling sumayaw. Oo naman. Parang feeling ko kasi pag dancer ka talaga, nasa pagtanda mo, dancer ka pa rin. So once a dancer, always a dancer, parang gano'n. Rhythm mo. Siguro kung tataba ka, pero depende lang. Itong Sex Bomb, nakita ko, okay pa, mga sexy pa. Kahit mga boses sa kanila, mga mommies na, diba? Ang dami nang nagkaroon ng anak, nagkaasawa, nagkaanak. At saka syempre, ang maraming lumaki sa Sex Bomb. Maraming, diba? Pinalaki ng Sex Bomb. Taas ang kamay ng mga pinalaki dyan ng Sex Bomb. Taas ka na kamay. Magtimon-timon tayo sa December 4. Diba? Kaya wala pang details in regards sa tickets. Wala pa. Tabayanin nyo lang. Kasi parang kakalabas ng kahapon lang ba? Kahapon lang. Or diba? Kakalabas lang. So, tandaan ko dati. Patikim lang yan, patikim. Tandaan ko dati yung kasikatan
sex bomb nun, yung paano pa lang sila sa Itbulaga kasi, di ba? 1999. Oo, kasi ano lang Doon sila nag-start. Ano lang sila eh. Siyempre, sa background lang sila, dancers, mga sex bomb, may segment, sasayaw, ganyan. Pero mas more nakilala sila nung regarding, kaya tinawag silang sex bomb kasi dahil dun sa certain song ni Tom Jones. Yung Sex Bomb. Sex Bomb, And then kasi yung sayaw nila dun is parang memorable yung gano'n. So parang napansin ng mga host. And then alam mo yun hanggang sa naging running nila na nabanter nila regarding sa Sex Bomb. Pero ang grupo nila, kung di ako nagkakamali sa Dance Focus. Okay, so hindi pala sila Sex Bomb before. Dance Focus talaga sila. And then naging pangalan Sex Bomb dahil sa kanta na ni Tom Jones. Hanggang sa ginawa ng segment. Yung sa nakilala sila, yun. Sobra yung kasikatan ng sex bomb girls. Oo, di ba? Kaya naman, ang dami ring nalungkot nung nagkawatak-watak itong grupo na to. Na ang sabi may mga lumabas na issues na kesyo si Sugar daw. Sugar, Sugar Mercado ba? Si Sugar daw yung naging dahilan ng pagkakawatak-watak kasi parang siya yata yung unang umalis dun sa grupo Parang tinanong siya, ewan ko sinong host sa Itbulaga yung nagtanong na solo or grupo. And ang sagot daw ni Sugar is solo. Yun. Parang doon na nagsimula hanggang sa nagka-problema yata ang mga executives nitong Tape Inc. At saka ito ding manager nila, which is Joy Cancho ba? si Joy Cancho. Ay parang medyo siguro nagkasunod-sunod yung problema. Hanggang sa... Yun siguro mga naging dahilan. And syempre kasi, so tagal-tagal na nilang sumasayaw sa Itbulaga and nagkakaedad na rin sila. Siguro iba sa kanila gusto nang lumagay sa tahimik. Oo, pwede yun. Ang asawa. Nagkaroon ng iba-ibang priorities, gano'n. Diba? So, yun nga nangyari, most sa kanila, parang siguro naisip na maglaylo o disband na talaga. So, yun ang nangyari. Pero kagandahan ngayon, at least mag-reunion sila. Oo. Diba? Yung mga Kurimaw, yun yung mga tawag sa mga Kurimaw boys, yun yung mga diehard na sex bomb na talaga Kurimaw boys are boys talaga, mga lalaki talaga. Oo, nanonood sa parang naging grupo sila ng sex bomb dahil sa Itbulaga. So parang ang si Jose yata nagbigay ng pangalan sa kanila. So merong grupo ng mga boys talaga doon na fan ng okay. Kasi sa sex bomb kasi parang individually, alam mo, may mga bias ka na. So parang katulad din now. Bini, di ba? Pero ito, sino unang Bini? Sila yung mga pioneer. Sila yun. Ang girl group sa Pilipinas is mga pioneer. Super. So, may mga kanya-kanyang bias. Siyempre, ang leader nila si Rochelle. Ang pangalawang mas crowd favorite, siyempre si Jopay, di ba? Si Jopay na nagkaroon pa may ginawa pa ng kanta. Oo, di ba? Di ba? Lagi siya kinakanta. Na hanggang ngayon sikat yung kantang yun. Grabe rin kasikatan nila, no? Iba rin. Iba talaga. Talagang sino ba mag-iakala na isang mga dancer, background dancer lang. Magkakaroon ng gitong klaseng success na magkakaroon ng sariling pelikula. Di ba? Magkakaroon ng series. Diba? Daisy Siete. And 7 years yun grabe Parang kasama pa nila si Coco Martin dun di ba? Nandun ba? Si Coco Martin nun. Hindi pa siya matunog dun. Talaga? Parang hindi actor pa siya tapos naging main station sa Daisy Siete. Tingnan mo nga naman. And then, after nun, syempre may mga album sila, collaboration, mga kanta. Grabe rin ang kasikatan ng mga kanta nila noon. Spaghetti, carbonara. Ano ba? Nagugutom na kasi ako. Spaghetti. Ano ba yan? Bakit Papa? Bakit Papa? Yan, yung pinakauna na is Bakit Papa. Yun, mga ganun. Kasama sila, Sobra. Hanggang sa... medyo lumaki din tong grupo, di ba? Nagkaroon ng mga bagong members. Hanggang sa, yun na nga, nagkawatak-watak na sila. Siyempre, magkaroon ng sarili-sariling pamilya. Yung iba lumipat dito sa kabila, sa ABS-CBN, like Sunshine. Na medyo nagtagal din yung karir ni Sunshine. Dun sa Banana Split at Banana Sunday, di ba? Kasama siya doon. Siya sa comedy. Di ba? Tapos iba naman nagkaroon ng issue din dati. Sino naman si Easy, to? Tsaka yung anak niya. Oo. Naging maingay din to sa... Pero hopefully, okay na silang Hopefully, okay na talaga sila and tanggap na nila yung, wala nang issue sa kanila mag-ina, no?
Mahirap kasi yung merong tampuhan or hindi pagkakaunawaan ang lalo na mag-ina. My God, I'm sure ano yun, hindi lang yung anak ang nahihirapan, kundi maging yung nanay din. Siyempre yung nanay gusto niya talaga maayos yung relationship. Kung ano man ang piliin ng anak niya, maging maayos pa rin yung relationship. Parang understanding sila pareho. Siyempre, respect din. So, hopefully, okay na sila. Wala na akong nila naingay regarding that. So, wala na. Thinking ko na siguro okay na talaga sila. And what else? Si Jopay, di ba? Matagal na sila ni Joshua. Si Jopay, oo. Happily married na rin. Happily married na rin. Siyempre, si Rochelle, oo. Pangalan ng character niya, no? Ni Arthur Solinap sa Pepito Malaloto. Hindi ako ganong familiar. Robert yata? Robert. Pero napapanood ko siya. Hindi ko lang ganong ma-recall yung pangalan niya. So basically, lahat sa kanila, naging okay yung career. Diba? Mas parang ko si Ira yata, si Myra, nag-abroad or ano something. Si Ira gusto ko yan kasi parang sobrang fierce niya pag sumasayaw. Si Ira. Grabe talaga yung mga split niya, pabagsak. Yun. Grabe. Doon ko siya, yun yung tumatak sa akin. Doon kaya. Grabe siya. Dala si Sandy, tsaka si Cheche, yun. Basta, marami. Si Jolan pa, yun. Crush ko din dati. Wow. Yun. So, yun nga, magkakaroon sila ng concert, guys, sa December 4. Yan. Abangan nyo kung kailan maglalabas ng ticket dyan. Hopefully, maraming mag-guest din doon. Baka mag-guest yung Bini doon, di ba? Siyempre, no way yung mga... Parang nilulukap beef, nila na... parang then and now. Parang Oo nga, no? Tapos mag-showdown. Mag-showdown sila. Nalaki showdown ng EB Babe, siya nung ng sex bomb na... yung EB Babes na parang pumalit. Hindi naman talaga pumalit, pero medyo nung nagkaroon ng problema ang sex bomb, pinasukan na itong EB Babes. Kasi parang search kasi yun Tapos nag-boost yun ng parang girl group. Hindi mo siya sabi papalitan yung sex bomb, pero parang ano ba yun? Nagkaroon ng competition regarding sa kanila dalawa. Which is nangyari yung showdown nila, nagkainitan talaga. Medyo nagsa-physikalan. medyo napanood ko rin yun noon. Baka nakapanood lang yun. I-check nyo sa YouTube. Hanapin nyo na lang yun, guys. Para ma-reminisce kayo. Tapos, tama. Total, para marami tayong alam na info bago tayo manood na. Yan. Bago natin panoorin yung reunion. Tama. Okay. So, yan, panood nyo guys. Sex Bomb Reunion. December 4. So, again, from reunion naman to sa Sex Bomb, punta naman tayo dito sa ito naman, awarding. Mga awards naman tayo. Awards. So, kung sa Amerika, meron silang AMA. American Music Awards. Di ba? American, basta gano'n, may AMA sila or Grammys. Sa atin naman, meron tayong Mix Awards, di ba? Meron tayo before. Pero ngayon, maladagdagan na. Kasi parang konti lang yung awarding body sa Pilipinas sa regards sa music. So maganda ngayon, may bagong award body na in regards sa music. Yes. At syempre ito ang the Filipino Music Awards. Yan, or FMA, dito Full Metal Alchemist. Anime yun FMA, Filipino Music Awards. First ever Filipino Music Awards. At ang venue niya ay Samoa Arena. Ngayong October 21. Yan, malapit na. And yun nga. Huwag ka. Ang pinaka-main nila dito, headline na performer. Siyempre, gustong-gusto natin to. Siyempre, pag sinabing headliner, ito yung Kings of P-pop. Diba? Hindi pwedeng mawala. Pagdating sa mga awards events na yan, awarding ceremonies, siyempre, SB19. Multi-awarded P-pop group natin. Unang award to, pilot award to. Tapos sila ganyan pinili. Isa sila doon sa Isa sila sa mga magpe-perform doon, siyempre. Headline sila doon. So, sino pa mga kasama ng siyempre, kung nandun ang SB19, nandun din ang Bini. Siyempre. Diba? Kailangan nandun din. Hindi lang boys, may girls din dapat, di ba? Dapat yan lagi. Equal dapat. Equal rights. Tama. Equal yan. Hindi pa patalo. Tama. Mga girls. Sino pa ibang mga confirmed na nakita?
para sa mga 90s, mga millennials. Uy, tayo yun ah. Oo, sa batch natin. Ellie Buendia. Yan. Yun. Nakita ko na, nakapost si Ellie Buendia and of course, Glock 9. Yan, napapanahon yan, si Glock 9, lalo na ngayon. Na-miss ko yan, yung performance ni Glock 9. Tama. Diba? Lalo na napapanahon ngayon, lagi pinapatugtog yung kanta niyang upuan, Yung di ba? upuan. Piling ko kakantahin niyo yun dun eh. Hopefully. And si Ellie yung gano'n sa voice dun sa girl, siya yung ewan ko lang. Pero maganda, napapanahon yan. Tapos, kung anong mga naramdaman ng tao, Siyempre. talagang mapapa-elevate dahil sa kanta. Malamang, ano yan, maghihiyawan mga tao. Ayun. So, sino pang mga... Maki. Okay. Sa mga Gen Z, si Maki, BGYO, and Four of Spades. Yan, nandun din ang Four of Spades. Reunion din to. Bukod sa Sex Bomb nag-reunion, siyempre, Four of Spades nag-reunion din. Siyempre, sa magandang venue na ipakita sila ulit magkakasama, siyempre, sa MMA. And meron pa pala, Yeng Constantino nandun din. Nandun si Yeng. Oo, nakita ko, in-announce na. Talaga? Kasama din si Yeng. Siyempre, na-miss din natin to si Yeng, na makita rin, di ba, sa stage. Kasi napapanood lang natin madalas sa ASAP, yun. So maganda kasi ganda ng lineup. Ganda ng lineup, iba't ibang genre na cover na. Sarap, Glock 9. So hopefully madagdagan pa. Hindi natin alam kasi siyempre since first first ever Philippine Music Awards na magaganap. Siyempre ibobongga nila yan. Ang mga magagaling na artists, mga sikat ngayon. Hindi lang siguro mga singers or artists, may mga influencers and mga celebrities na ilalagay dyan. So yun, abangan natin. Excited na ako para dyan. Diba? Sana invite tayo dyan. Oo. Magandang to. Magandang mapanood to. Magandang mapanood to. Check na talaga. Tsaka exciting to kasi parang 20 awards yata yung ibibigay. Oo, parang abangan talaga natin. Abangan natin kung sino kaya ang papasok dito. Kasi for sure, mga fans. Tsaka for sure, itong awards na to, mag-open up to ng mas maraming opportunities sa mga mananalo. For sure. Naman, kasi malamang hindi lang yung mga sikat na ang bibigyan ng awards, kundi pati rin yung mga sumisikat pa lang. Diba? Lagi naman ganun yan. Pero mo, unang award mo sa FMA, diba? Diba? Achievement yun. Makita mo, ikaw unang bigyan ng award. Correct. Abangan natin yan, guys. Excited na ako sa amin. Sana ma-invite talaga tayo dyan. Invite niyo po kami. Sabay ganun. Presenter, no? Best Marites na. Magmamarites. So, itong second topic natin, galing na tayo sa reunion ng isang dance group. Tapos, pangalawa sa isang awards. Pangatlo naman ngayon. Ito medyo... Sana may regard sa beauty contest naman ito sana. Ito... Tama ba? Meron. Ito naman, punta tayo sa mundo ng beauty pageant. Ayan. Akala ko mundo ng laro eh. Mundo ng laro. Ako, nakaka-relate ako dito as a former gandang nanay ng Kabuyao. Ay, may kasama pala ako dito. Gandang nanay ng Kabuyao 2017. Yan. Sa inyong mamari kasi contestant o Crowned. Oo, gandang nanay 2017. Di ba kung kailan naging nanay tsaka naging hindi actually bata pa ako sumasali ako. Talaga. Sumasali-sali ako hanggang nung college. Sumali din ako sa university namin. Kaya, medyo andyan tayo napunta tayo sa linyang yan. Talaga. Pero ito naman pinag-uusapan natin, medyo, malaking platform kasi, Miss Earth, itong feature natin ngayon, si Miss Earth 2025, Miss Philippines Earth 2025, Joy Barcoma. Yan. Oo, napaka-matulog din ng... super trending niya ngayon. Yung statement ni Joy. Diba? Oo, kasi... yung statement niya na... Babasahin ko, medyo English to guys. So, ang sabi is, everything is political and speaking out on issues is not just a choice, but a responsibility. Diba? Napakalalim. Tsaka impactful yung sinasabi niya. Parang sinasabi niya ay...
being a beauty queen, hindi ibig sabihin na nabubusalan ka. Oo. Lalo na kasi Miss Earth, so pag Miss Earth ka, ang advocacy mo is regards sa nature, yes, environment, preservation, ng ito ganyan. So ang naging vocal lang siya sa mga nangyayari, especially sa Pilipinas, kasi since she's representing Philippines, siguro hiningan siya ng statement regarding that, which is nagbigay din siya ng na hindi porket beauty queen ka na pwede kang tumahimik na lang. Kasi beauty queen ka, diyan ka lang, hindi ka dapat magsalita eh. So naging vocal lang siya sa kung ano mga nangyayari sa Pilipinas. Actually, nagsimula yan nag-post siya sa social media na. Diyan siya hanggang sa, yung iba parang sinasabi na, ay ano ba yan? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Makakasira yan sa mo. Kasi lalaban ka pa lang sa Miss Earth 2025. Tapos parang nakafocus kasi parang sa iba kasi negative yung tingin nila. Pero marami ring tao ang humanga sa kanya. Kasi nga, she is not just a beautiful face. Kasi hindi lang magandang muka, kundi meron ding boses. Ang tawag dito, nagbibigay siya ng boses para doon sa iba na hindi kayang magsalita, parang ganon. Kasi inisip ng iba kung sumali sa politics or sa kung mag-focus ko lang dito sa pageant. Well, tama din naman sila, may point din naman sila, pero kung ikaw, andiyan ka na sa pwesto mo, pwede mong gamitin yung platform mo para mag-voice out. Nakikisang-ayon ko sa ibang mga tao na hindi nagugustuhan kung ano mga nangyayari sa bansa natin. Tama lang naman yun na dumami ng dumami. Hindi lang galing sa mga karaniwang tao, hindi lang galing sa mga celebrities. Maganda rin na itong mga beauty queens natin talaga nagsasalita. Kasi nga, number one, ang laking platform. Miss Universe, Miss Earth, Miss International, Miss Grand. Ang lalaking platform niyan. Tama. So, pwede mong gamitin talaga yung boses mo para ma-impluwensyahan. In a nice way, syempre. Diba? Ma-impluwensyahan yung mga tao, yung mga kababayan natin. And ma-inspire din sila na lumabas. At anyway, this is a democratic country. Wala namang masamang lumabas kung kinakailangan at mag-post or free speech tayo dito. So kasi hindi lang beauty and brains, kailangan ka ng courage. So beauty, brains, courage. BBC. 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 Diba? Okay. Kaya dapat ganun lagi. And knowing Joy Barcoma, from Bacoor, Cavite, mga Caviteña, alam mo na, Palaban, graduate pa ng PUP, di ba? Cavite ba siya? Yes. Di ba? Usually, di ba? usually ang mga kapag graduate ka nitong UP, PUP, yung mga malalaking state universities, talagang opinionated ang mga dyan. Di ba? Opinionated sila. Alam nila ang mga nangyayari sa bansa. Bukas ang isip at ito lang, nila. Kung ano tawag sa ganun, sa may kabayo, yung kapalooban. Something ganun. Open sila kasi bukod sa State University, marami sila iba't ibang tao nakakasalamuha everyday. Yun nga, so wala. Magandang ako hinahangaan ko siya. Hinahangaan ko siya dyan sa yung stand niya sa mga nangyayari ngayon. And actually, hindi lang sa social media. Nag-host siya doon sa isang pageant I think sa Naga. While hosting, nagsalita rin siya doon tungkol sa nangyayari ngayon. So, napakatapang na Caviteña. Pinanindigan niya talaga pagiging Caviteña. Diba? Ganun din dati siya, yung anak ni Laboy at saka ni Sandy Andulong. Ay, oo, di ba Miss Earth din ba yun? Oo, na-meet ko siya one time. Parang opinion of masyadong yes, oo. Caviteña din na bash na nga siya. Oo. Si Joy Barcoma actually nababash din. And may nag-comment pa nga sa kanya hindi ko na matandaan kung ano yung komento. Pero syempre, hindi maganda yung komento sa kanya. Sinagot niya talaga. Sinagot niya? Yes, pero but in a very classy way. Okay. Beauty queen pa rin yung dating. Very queenly pa rin yung And I thank you ba sa dulo? And I thank you sa may kawayan. Ay. So, yun nga,
wala namang Ang masama. init-init kasi naman talaga nangyayari. Wala namang masama kung ano man yung estado mo sa buhay, kung beauty queen ka man, o simpleng mamamayan ka lang na everyday na pumapasok, everyday na kung ano yung nag-hassle sa buhay. Siyempre lahat tayo may kanya-kanyang opinion in kung anong nangyayari sa mundo natin, lalo na sa bansa natin. So, nothing wrong. Wala namang issue sa ganun. So, speaking of, ordinaryong tao, tapos beauty queen, paano pag celebrity na naman? Syempre, isa pa rin yung may malaking platform, so mahalaga. Ang kanyang opinion, mahalaga ang kanyang lalo na kung tao na to is may game show. Oo. Diba? Family Feud. The Family Feud host. Yung namin ng asawa ni Miss Marian, Marian Rivera Dantes, na si Ding Dong. Si Sixto. Si Sixto. Sixto pa lang niya. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan. Akala mo pinangalan sa Ding Dong? Hindi, actually, alam ko nickname lang, pero hindi ko alam Sixto. Diba? Pangalan pala din ng anak niya. Old school na pangalan. Si Sixto. Yun. So, yun nga, si Ding Dong Dantes, din siya, nag-voice out din siya in regards sa mga nag-post din siya. Pangyayari sa nangyari kasi ang isip kasi ng tao is host lang siya ng Family Feud. Di ba? Tapos ganito, wala siyang masyado. Pero di nila alam, pag umuwi si Ding Dong sa bahay nila, kasama si Marian, syempre, updated din siya sa mga nangyari sa bansa natin. Kasi nanonood siya ng mga hearing, mga Senate hearing, yung mga kung ano yung mga nangyayari sa balita. Kahit dun sa nangyari kay Charlie Kirk, di ba? Meron. Dun sa post niya, kasama yon the wars na nangyayari, ang daming wars na nangyayari. Tapos, ayun nga, the killing of dito ni Kirk. And siguro hindi naman tungkol sa ibang issues ni Kirk. Pero siguro ang pinupunto niya dun is walang dapat namamatay nang walang kalaban-laban. Parang ganon, di ba? Tsaka kung ano man yung opinion mo, against ka man, talaga, bakit kailangan dumaan sa di ba? Sa dahash. Kung may sinasabing isang tao, tapos hindi ka sang-ayon, pwedeng huwag mo siya pakinggan. Diba? Pero not to the point na kailangan mong pinilin yung buhay niya. Dahil to make a point na mas tama ka sa tinatay mo siya. Maling-mali naman yun. Maling-mali yung gano'n. Isa yun sa mga punto ni Ding Dong. Kaya ako po nakikirami din sa family niya. Ni George Kirk, sa kanyang asawa, may bahay si Erica, yan, sa dalawang anak niya. So, hindi po talaga solusyon, patayin o patahimikin ng tao na lalo na kung hindi kayo parehas ng Kasi kung gano'n mangyari sa mundo natin, di ba? Let's say no to violence. Di ba? Mangyari, may anong gusto mong kainin? Fried chicken, ako kung pizza. Di ba? Oh my God. Bakit nung gano'n, guys? Napaka-barbaric na, parang barbaric na tayo pag gano'n. So anyway, balik tayo kay Ding Dong. Kasi sinabi niya, yung pinost niya, English to. Gusto mo ako mabasa, ikaw na. Sige, ako naman. Sige, ikaw na. So sabi niya, I have never felt so disillusioned and anxious, disturbed, and angry all at once. Uy, di ba ibang emosyon? Di ba? Not just because I know the taxes I've paid have been played with. Yeah, pinaglaruan daw tayo. Diba? Yung taxes niya, actually lahat tayo, napaglaruan. Diba? Pinaglaro, baka pinagsugal pa. Diba? So, Pinaglaruan tapos pinanlaro. Because the very institution meant to secure our future also be the same ones denying it to our children. So, ayun. So, ang main concern talaga niya yung future ng, hindi lang ng anak niya, kundi ng mga parating pang generations. Yan yun. Kasi ako, may anak ako, syempre, inisip ko rin yung ano mangyari sa mga anak ko in the future. Kung ganito okay, kasi andyan ako. What more kung wala na ako, di ba? Kung patuloy. Mas lumala pa diba? sa panahon nila. Which is ganun yung nangyayari, di ba? Diba, yung corruption nandyan na noon pa. Nung unang panahon, hindi pa tayo sinisilang. Pero sa dami na ng naupo ng mga pangulo, senador, congressman, padami sila ng padami, di ba? Pero walang nangyayari, di ba? Parang palala, imbes na mabawasan, palala pa ng palala. Parang yun ang concern natin mga magulang na paano kung pag wala na kami at mga anak na namin yung nandito sa dati naming posisyon, paano kung mas malala, doble, triple? Tama. Di ba? Kung nakikita natin yung corruption, tapos wala tayong ginagawa, parang part na rin tayo ng corruption. Totoo yun.
So, di ba? Diba? Mas lala siya kung wala tayong ginagawa. So, kailangan maging active din tayo na tutulan natin. Kung may nakikita tayong, kahit hindi sa government or anything na may kinalaman sa fraud or pandadaya, kailangan natin i-voice out, isumbong, di ba? Kasi ang mangyayari, magiging cycle lang siya, ikot at ikot lang siya, which is magiging tayo rin magiging talo. O kaya sabi nga, di ba, evil succeeds when good men do nothing. Kahit pa mabuti kang tao, kung wala kang ginagawa, laban dito sa sa corruption, sa masasamang elemento, walang mangyayari, magsasucceed pa rin yung mga masasama. Yun, tama. Ganun yun. So, dapat talaga may gawin tayo. Diba? Kumilos tayo, guys. Kung may nakita tayong katiwalian, isumbong natin, suplong natin, o kaya kausapin natin yung tao na yun, huwag nyo gawin to. And magsimula rin yung integridad sa ating mga sarili. Sa ating mismo, yan, tama yan. Ganun yun. So, ito na ang inyong daily healing, guys. Bigla. Grabe, parang naging masyado tayong seryoso doon as parents, ano? Diba? O syempre naman yung concern natin, mga future ng mga anak natin. No? Gusto natin ng magandang future para sa kanila, hindi na para sa atin kasi malapit na tayo sa... Ayaw concert na siya, diba? Sorry, ganun. Hindi tayo magmamana ng future. Yung mga anak natin magmamana ng future na eh. Oo nga eh. So, dapat mas maganda yung maging kinabukasan nila. And tayo yung tayo magiging mga elemento para magkaroon sila ng diba? Tayo magiging dahilan para yung future nila gumanda. Kasi sino bang ayaw makita ng future na may mga lumilipad na sasakyan, di ba? Gusto ko makita bata pa na ako, yun ang pinakapangarap ko eh. Lumilipad na sasakyan na ganyan. Parang Jetsons. So, anyway, thank you guys sa pagtunganga, sa 30 minutes na pagtunganga sa aming dalawa. Maraming thank you. Puro-puro sa mga usapin na political, pero syempre showbiz tayo. Naghalo na, no? Naghalo na eh. Ganun talaga dito. Ganun sa Pilipinas. Next time na, baka wrestling na pag-usapan namin dito. Anyway. Hindi, basta may mga kahalong celebrities and mga artista. Basta may kahalong celebrity yan. Pag-usapan natin lahat yan. Diba? Kahit may dumugong puwet ng celebrity, kahit sino Meron pa ba nun? Yan. So again, thank you sa pagtunganga. Bago matapos, gusto namin kayo yayahan na i-share ang page namin. Ang social media pages namin. Yes. Siyempre, sa Facebook and also sa YouTube. Meron rin ba tayo? Meron tayong TikTok, may IG, meron din. Yes. Pare-pareho lang. Diskurso on Air. Just click nyo lang po Diskurso on Air. And syempre, ang aming website. Huwag nyo din pong kalimutang i-visit ang diskurso.ph. Yan. Syempre guys. So again, thank you sa pagtunganga. Again, itong inyong tito. Tito Ace, ang inyong macho chismoso na kasama ang ating pinakamagandang Miss Kabuyaw. Hindi naman Miss Kabuyaw. Gandang nanay ng Kabuyaw. 2017 pa yun, just ko 8 years. Talaga. Okay, ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang Mama Marites ng Pilipinas. National talaga. National ano ka. Diba? Anyway, ito na. Thank you sa pagtumangan. Ito ang, syempre, ang inyong Marites on Air! Woo! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.